Hello, good afternoon. Pag-usapan natin ang na-research ko regarding sa kay Senador Bongo at Senador De La Rosa. May opinion na pinalabas ng isang abogado. Pakinggan nyo na lang bago ako magbigay comment. Sabi nga ng iba, may kanya-kanya tayong opinion. So, magbigay rin kayo ng opinion. Ito muna pakinggan natin. Dahil lang, bakit tayo? Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon na itong post ni Edwin Hamora. Sabi niya, what do you think? Will the two be judged? So, tinutukoy ni Edwin Hamora si Senator Bato at Senator Bongo. May isinare siya na post ng isang abogado, Attorney Reyes del Rosario, RN. Tapos, verified account ito. So, chinek up ko sa Facebook, talagang existing siya. Marami siyang post tungkol sa politika. So, ito ang prediction ng isang abogado. Prediction, sabi niya, Bato and Bongo will vote to convict VP Sara in a potential deal with PPPN to prevent arrest by the ICC. Sabi ko, ano ba ito? First time na may nabasa akong ganitong idea. Anyway, opinion lang ni Attorney Reyes del Rosario ito. Everybody is entitled to his or her own opinion. Prediction man lang niya yan. Na magtrataidor si Senator Bongo at Senator De La Rosa para lang iligtas ang sarili nila. Kasi may balita na si VP Sara mismo ang nagsabi nito na may nakita siyang listahan kasama si Bongo, Bato sa posible na aarestuhin ng ICC. So, kung aarestuhin sila ng ICC, ano ba? Ililigtas nila ang sarili nila o makipag-compromise na lang? So, ano sa tingin nyo? Pagbotohan na sa impeachment trial, ano ba ang pagkatao ni Senator Bongo at Senator Bato? Tatalikuran nila ang Tatay Digong natin? Boboto ng for conviction para lang maligtas ang sarili nila? Ay kanya-kanya to me, napakababaw na analysis itong kay Attorney Reyes del Rosario. Never ito na mangyari. Hindi ko pa personal na nakita si Senator Bongo and Senator Bato. But basing itong mga statements nila, yung ginagawa nila, lalo na itong nangyari kay Tatay Digong, mas gugustuhin pa nilang makulong. Bago eleksyon, nung maugong yung balibalita na aarestuhin na rin si Bato, nakapagsabi si Senator Bato na okay, hindi na ako magtatago. Kung may warrant of arrest, I will voluntarily surrender myself. Kasi gusto kong matulungan yung matanda para may kasama siya doon. Ganon ang statement ni Senator Bato. Sabi ko, wow, this is loyalty to the highest level. Handang magsakripisyo si Senator Bato pagdating ng panahon na arestuhin siya para may kabady. Ganda nga naman. So kung maging dalawa sila doon, mas relax na si Tatay Digong dahil nandyan na si Bato sa kanyang tabi. Kaya sabi ko, okay tong Bato nito, si Senator Bato, okay siya. So lalo akong bumilib sa kanya. So kung si Senator Bato
ganon ka-loyal kay Tatay Digong. How much more kay Bongo? Matagal na po ang pinagsamahan ni Senator Bongo ang Tatay Digong. Mga taga Davao, ito ang kwento nila. Talagang sangkang dikit, talagang unseparable itong si Tatay Digong at Bongo. Tapos, pag iipitin na sila, yun na, tatalikod, ipoboto ng conviction na uli. Okay, magbasa lang ako sa mga comments dito Esel Bungato, mahinang nilalang talaga makapag-isip ito. Abogado pa naman. Bakit ganito magbasa ba? Ngagpa ka rin, sabi ni Arnold Osmay. Kalang ka sa na may Psychology 101 naman sana sa nursing. Raymond Ledesma Oliesa, si BBM na sinungaling, pagkakatiwalaan ni Bato at Go. O nga, grabe ang pronouncement ng candidate BBM, kahit senator pa siya noon May napanood akong interview ni Marlica sa kanya. Senator BBM pa. Oh, no way. Hindi pwede. Makikialam ang mga dayuhan sa atin. Once nag-withdraw na tayo, wala na. No more jurisdiction na. Wala nang pakialam ang ICC. Sabi niya, senador pa siya noon. And then, nung kampanyahan na, tanong siya na tungkol sa ICC. Very firm. Ang commitment niya na no more jurisdiction, no more. And then, itong nanalo na siya. Nung hindi pa nag-split ang unity, ganon pa rin. Very firm siya sa isip-isip ko. Salamat naman. At ganyan ang stand ng Pangulo. Kalmante ako. Kaya nung bigla niyang ipa-aresto, padala sa ICC si Tatay itong halos hindi ako makapaniwala. And up to now, there are nights, instances na parang bangungot. Parang hindi pa ako makapaniwala na ang dating presidente nandun na, nakaditin na. But kahit anong gawin ko, sampalin ko man sarili ko, nakakulong na talaga. At nagawa yan dahil sa allow ng administrasyon ng iba. So, mapapagkatiwalaan pa ba na makipag-compromise deal? No way. Hindi naman yan kautso-utso si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa na tatalikuran nila ang trial, si BP Sara, tatalikod sila, boto sila ng conviction para lang hindi sila aresto. Come on! Arestuhin nyo! Okay. So, bigay opinion. Bigay opinion tayo, So, yung sinasabi ng abogado na sa kanyang paniniwala maaaring magbago ang desisyon ng dalawa pabor sa Marcos administration. Bakit? Una, para hindi sila makuha ng ICC. Pangalawa, pera. Pangatlo, baka may under threat sa family. So, alin doon sa tatlo? Alin sa tatlo doon? Now, kung mangyari yon, may problema talaga ang bansa natin. May problema ang bansa natin. Hindi sa natatakot yung dalawa, baka may problema talaga. Na doon sa sinasabi ko na under threat. Kasi yung sinasabing under threat, yung sarili mo lang o sarili ko lang, hindi ako takot. Hindi ako takot. Pero kung idamay ang pamilya, may kaba. Yun ang delikado. Now, kung ganun man ang mangyari, bago mag-decide yung dalawang senador, Bongo and Bato, siyempre, kailangan safety nila yung pamilya nila. Timbangin natin yung pinagsamahan
at natatakot, alin ang mangingibabaw doon. Pero parang hindi ako makapagbigay ng opinion Parang hindi ako makapagbigay ng opinion. Napakahirap ng opinion na yun Yung opinion ng speculation ng abogado at yung sinasabi ni General Macanas. Lahat na yun ay posible. Ngayon, dapat mamili ka doon sa isa. Doon sa abogado o doon sa opinion ni General Macanas. Mahirap, Mahirap. Kayo kaya, magbigay nga kayo ng opinion. Magbigay nga kayo ng opinion sa inyong opinion. Napakahirap mag-conclude Kasi nga, okay, ang conclusion ko dito, kung ang dalawang senador o isa sa senador pumabor na ma-impeach si Inday Sara, nakikita ko yung sinasabi kong pangatlo. Yun yung nakikita ko. Yung posible na may problema sa pangatlo. Now, kung magpapakulong yung dalawa, mahal na mahal nila ang Pangulong Duterte. Una, yung sinasabi ni General Macanas ay may makakasama na si Pangulong Duterte sa kulungan. So, masaya siya. Alam niyo po, sa edad ni Pangulong Duterte at may sakit siya, ako, wag lang payagan ng Panginoon. Balikan natin si Justice Corona. Si Justice Corona, walang sakit siya noon Nung na-impeach, matindi ang sakit niya na ngayon. Bumigay ang katawan dahil kaiintindi bakit nangyari sa kanya. Kay Fernando Poe Jr., sobrang kaisip dahil alam niya panalo siya pero natalo, so hindi niya nakaya, so iniisip niya bumigay. Si Pangulong Duterte na may edad na, now kung dinibdib niya ay sigurado ako wala na. Pero kung ginawa lang ni Pangulong Duterte na parang libangan niya lang yon, babalik siya. Ano ang opinion ko doon? Mahirap pag-opinion Mahirap. Ito na lang, ayaw ko magbigay ng opinion, Ayaw ko magbigay ng opinion. Ito na lang ang gusto kong mangyari. Kung ang dalawa pa ay pumabor kay Marcos, kailangan magwala ng taong bayan. Kung ayaw nyo, ako magwala. Kailangan Kasi mayroon na tayo nakikitang problema. So yun ang opinion ko. Kung magbago, ipa-impeach si Inday Sara, kailangan magwala na. Kung ayaw nyo, diwag. Ako na lang. Anong gagawin natin? Pero sana, huwag kayo mag-alala, FJF, hindi ko kayo sasama. Kasi nga, hindi natin kailangan mag-rally kasi ayaw pala ng FJF. Yung mga dating mga FJF, ayaw pala ng rally. Huwag na tayo mag-rally. Anyway, huwag kayo mag-alala, andito lang ako. Kung gusto nyo ako samahan, okay lang sa akin. Kung hindi, okay lang rin sa akin. Kasi nga, bakit? Una-una wala naman ako may bigay sa inyo. Sarili ko nga, hindi ko kayang bigyan kasi nga, sarili natin kayod lang no? Pero napakadaling kumuha ng pondo. Tandaan nyo madali mo kumuha ng pondo. Pero utang na loob Ayun ang problema, utang na loob. Katulad nito, nagkaroon kami ng utang na loob sa ibang bansa. Tapos mas marunong pa sila sa amin ngayon. Mas marunong pa sila sa amin sa gagawin namin. Kaya nagmumukha kaming tanga Nagmumukha kaming tanga.
Kasi nga, binigyan ka ng pera eh. Dinidiktahan ka ngayon. Pero barya lang naman na ibigay, pero pati prinsipyo mo, papakialaman nila eh. Ganun pala, pag binigyan ka ng pera, nagkaroon ka ng utang loob, papakialaman ka eh. Kaya yun ang sinasabi ko kay Supremo noon na ayaw, wag. Dahil kokontrolin tayo. Kinontrol nga kami. Sa totoo lang. Kaya isa siguro sa dahilan niya, kaya nagwatak-watak kami. Dahil sa pera na, wala pa nga yata 1 million yun eh. O mayroon nga, isa, kung mayroon man, 1.1. Pero mas malaki, tumatapat rin si Supremo doon. Gumastos rin ako. Malaking gastos ko ah. Yung oras ko, yung buhay ko, yung pamilya ko, yung sasakyan ko, driver pa ka, driver, napakaswerte nyo, ang driver nyo, Kernel, you know? Kernel ang driver. Di ba? Sa malit na pera, ipinsyong ko lang na 1 taon yun ah. Kaya lang wala eh. Inutang eh. Hirap pala. Kaya sabi ko noon, wag sir, kung magbigay, bigay lang sila. Wag na silang maghanap. Kasi nga mahirap magkaroon ng utang na loob. Umiwas nga kami sa mag-sponsor dito sa mga politician o ano pa man. Mas malala pa pala ang mga sibilyan. Hahanapan ka ng nagawa. Ipagtago pa lang namin eh. Naubos na yun eh. Hindi nyo alam, nagtago-tago kami kung saan sa kami nagtatago. Dahil natatakot eh. Dahil baka laglagan kami ng droga, laglagan kami ng baril, tapos nanlaban ay patay. Hindi nila alam ang buhay na nakariski. Pero anyway, okay lang naman sa amin eh. Ang akin lang doon, tutulungan ka pero didiktahan ka naman. Ay, hindi pwede yun. Sa akin, hindi pwede yun. Nadiktahan ka. Ayun, nangyari, nadiktahan nga. Kaya nagkawatak-watak kami. Dahil sa pera yun. Pero, tandaan nyo, hindi ako ang leader. Ngayon ako leader, pwede niya ako sisihin ngayon. Because ako ang nagpapatakbo. Doon, utusan lang ako eh. Driver pa nga eh. Kernel, driver ninyo. Pero, dahil mapakumbaba naman ako, subukan nyo sa ibang kernel kung mapapadrive mo. Yung magamit nga lang sa sakyan nila, iba nang tingin sa iyo eh. Pati pamilya. Sa akin eh, address nga ako pero saka pag-decide na rin ako ng sarili. Kasi ako, address ako sa loob ng bahay. Pero pag hakbang ko sa pintuan, ako na ang boss. Pero pag pumasok ako ng pinto, ako ang boss-abos. Okay, so much for that, napunta doon ang opinion, na sorry kung napahaba doon, sorry kung napahaba. So, mahirap magbigay. Kung mangyari man yon, dapat talaga lahat tayong Pilipino, yung mga talagang galit, kumilos na tayo, magwala na tayo. Sabayan ko kayo. Wag lang tapang-tapangan. Ayaw ko yung tapang-tapangan. Mahirap rin yun. Baka, kung ako nga, yung signal ko nga, ginugurgur eh. Kaya nga, ang gobyerno ngayon natutuwa dahil nawala na yung kinakatakutan nila na threat nila, yung FGF. Nawala Supremo, kaya ako na lang pinupokot nila. Tingnan mo ang signal ko, tingnan mo yung mga kuwang ko, wala na. Hindi na ako makita eh. Pero kailangan ko magkaroon ng dissemination. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you sa lahat.